Maraming nagtatanong sa akin, paano nga daw ba mag-invest sa global funds or sa global stock market? In relation dito sa previous video ko na to, dami kong na-receive na comments and messages kung paano daw mag-invest sa global stock. Let me start with a quick explanation. Ano nga ba ang global stocks? These are the giant companies in the US or sa ibang bansa like Microsoft, Apple, Nvidia, Tesla. Sila ang S&P 500 at Nasdaq 100. Sila yung isang basket ng top US companies. Kung gusto mong lumago ang pera mo ng long term, dito talaga nakafocus ang maraming investors. Now, there are two types of investing. Number one is direct investing. Dito, ikaw yung mismong nag-e-effort, bumibili, nag-aaral, at nagpapalagaw ng sarili mong pera. Gagamit ka dito ng mga global trading platforms. Ang usual na ginagamit ay Interactive Broker. Mag-open ka ng account sa kanila at from there, pwede kang bumili ng mga US stocks. Para mas madaling maintindihan, imagine that this is the stock market o yung grocery natin. Sa direct investing, ikaw ang aalis ng bahay mo, pupunta sa mall, magpa-park, at papasok sa mall o sa grocery para bumili ng mga gusto mong bilhin. Papasok ka sa grocery, magtutulak ka ng pushcart, mamimili ka sa loob, at i-check out mo to. Ganon ang direct investing. Sarili mong efforts, sarili mo lahat. Ikaw ang pumipili, ikaw ang naglalagay ng pera, at ikaw ang nagmamanage ng lahat. Ang maganda sa direct investing, mas maliit yung fee. Tapos may full control ka din. Pero, mas may effort siya. Mas kailangan mo siyang aralin, mas kailangan mo siyang i-navigate, dahil ikaw lahat. Now, we have the second type, the indirect investing. Sa indirect investing, meron kang service na kailangan gamitin at bayaran para i-manage yung pera mo. What if wala kang time, busy ka, pagod ka, wala kang time mag-aral, o hindi mo lang talaga alam kung ano yung best stocks na kailangan mong bilhin? Dito na papasok si indirect investing. Hindi ka bibili directly sa stock market o sa grocery. Instead, gagamit ka ng local platforms na may global funds. For example, we have Sun Life Global Funds, we have mutual funds, we have UITF sa mga local banks dito sa Pilipinas, we also have G-Invest. Maraming platforms ang pwede mong gamitin. Dito, the fund manager does the work for you. Ito si fund manager. Siya ang mamimili para sa'yo. Mas beginner-friendly, mas madali, pero may added fee. Bakit? Kasi gumamit tayo ng serbisyo ng third party. So imagine, nasa bahay ka lang, wala kang time, busy ka, hindi mo kayang mamili. Gagawin mo, kukuha ka ng cellphone at magbubook ka ng delivery rider. Siya ngayon ang pupunta sa stock market at bibili ng stocks para sa'yo. Siya ang mamimili ng kailangan mo, siya ang pipila at i-deliver niya na lang sa'yo to. Same groceries, same items, pero less effort on your end. Ganyan ang indirect investing. Meron tayong fund managers. Mas mahal ng konti dahil may service fee, pero sulit na rin kung hindi mo gusto at wala ka naman talagang time pag-aralan ang US stock market. And yes, ang habol mo at ang habol ng fund manager ay growth. Now, saan ka ba mas mag-fit? Direct investing is more on the intermediate side. So, kung super duper beginner ka sa investing, i-advise ko ba to go direct? No. Pero doable ba to go direct investing? Yes. Meron siyang mga learning curves, guys. Hindi siya one time na pinag-aralan mo, magigets mo na lahat. But if you've been doing indirect investing for a long time at gusto mo namang mag-shift to direct investing, by all means, you can do that. So, if you want more control and lower fee, go direct. If you want convenience, no stress at expert guidance, go in direct investing. This is not a financial advice, and whatever growth was mentioned here, it is not guaranteed and not promised. Just like any other investment, lahat to may kasamang risk. Study and know where you're investing. Ikaw, kung papipiliin ka, you want to go direct or indirect? Comment mo naman sa comment section.